peaceful day, everyone. We're here again to another episode, to an easy and filtered conversation, stop into the unknown, a safe, genuine space where words, three worlds, and stories unfold. Dive with us into the rich tapestry of beyond ordinary, the unseen strand, and beyond label stories that spark both wonder and reflection. Each episode's unraveled to threads about ADHD. So join me as we untangle some of the most uncomfortable topic and inevitable truth about life, and step into a realm of discovery. So today I'm having a guest. They are my psych mates named Marian, Jemima, and Marco. So hello Marian, Jemima, and Marco. Hello, good morning. So we're going to talk about ADHD. So to all our viewers, to formally start our podcast, so our ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. It is a neurodevelopmental condition characterized by symptoms such as inattention, impulsivity, and hyperactivity. So last week we watched one of the episodes in Magpakialaman, which is the Candy Pangilinan story, specifically or particularly his son Canteen. Yung son niya is merong ADHD dito and autism, pero mas active yung ADHD. So saan nga ba nanggagaling yung ADHD? Meron siyang mga different causes. It's either my brain dysfunction or malfunction, and also it could be genetic. Sometimes kasi, if may mga history ng ADHD, it's either your parents, your grandmother, or any relatives, ay possible ka rin na magkaroon ng ADHD. And also, pwede rin yung mga psychological factors. Pero sinasabi na hindi ito yung primary causes ng ADHD. So, dun sa video na napanood ko, which is yung story ni Candy Pangilinan, it doesn't just highlight the challenges of the children na nagka-experience ng ADHD, is also highlights the sacrifice and love of a mother. So dun sa story nila, hindi agad nila nalaman na merong ADHD si Canteen. And just like the usual or normal people, di ba ang hirap naman talagang i-accept agad na meron kang ganong condition. Especially kasi diba hindi naman siya talaga normal, since they are exceptional and they are really far from what normal people do or does. So dun sa story nila, at first, ang nakapansin pa ng mga symptoms is yung yaya. Kinausap yung mother ni Candy na there's something wrong about kay Canteen. Parang different talaga siya, especially in development niya or growth compared sa mga bata na alagaan niya daw. Siyempre at first, hindi rin matanggap ng lola na parang may ganong iniisip yung yaya kasi parang okay naman yung apo niya, and also 2 years old pa lang, so parang magko-conclude agad ng mga ganong na meron mga ganong condition or kung ano man. But then Candy Pangilinan parang decided to like magpa-check up or magkonsulta sa doctor to ask kung ano ba yung parang like may mali ba talaga sa kanyang anak, or it's just like a normal teenage or children challenges. So doon sa mga ikunento niya, sinabi niya doon nga na yung anak niya is every time tinatawag niya sa name niya, hindi sumasagot, o kaya walang attention kahit nanonood daw ng TV, hindi naman talaga nanonood, parang hindi siya mapakali. Nakabukas yung TV pero hindi naman siya doon nakatingin. So, kayo ba? Ano yung mga napansin nyo nung pinapanood nyo yung story nung son ni Candy? So sa akin, ang napansin ko habang nanonood ako nung kwento ni Candy ay nakita ko kung gaano talaga kahirap yung struggle na naranasan niya. Especially, di ba, ang sabi nga niya, late siya nag-asawa at age 31, di ba, nag-asawa siya kasi focus siya sa work niya. At first time mother din siya. So, ganun kahirap sa kanya na bago yung mga nangyayari sa kanya lahat. Parang first time lahat yung nangyayari sa kanya, and at the same time, nagkaganon yung anak niya. So, hindi niya alam kung paano niya ipoprocess yung sitwasyon, kung paano niya i-handle. Pero, nakita naman natin sa kwento niya na naging matatag din siya. At saka, ang makikita natin dito ay kung
paano na yung mga sitwasyon na ganun ay i-handle, na nakita natin na yung kwento ay pinakita yung para makatulong din sa ibang parents na may ganong sitwasyon. Tama ka. It also show kung paano makaka-inspire, especially sa mga magulang na sabihin natin na first-timer or kasi sobrang challenging talaga na mag-handle ng ganong case dahil syempre, it's a condition. So, ano pa yung mga napansin mo na symptoms ni Cantina like pwede mong ma-share sa mga tagapakinig para malaman nila if baka yung kanilang cousin, relatives, or friend ay may mga ganun na palang condition. Ang ilan sa mga symptoms na nakita ko dun sa kwentong ito na ipinakita nga kung ano yung ADHD ay yung inattentive symptoms na makikita natin sa behavior ng bata na wala siyang ganong focus sa mga bagay na ginagawa niya. Especially kapag naglalaro siya, minsan nakafocus siya sa ganitong bagay and then mawawala yung attention niya. Pupunta na naman siya sa ibang bagay na iba naman yung gagawin niya. At mahirap din ito, especially kasi nag-aaral siya na ganun, may autism na nga siya. Pero nakita ko kasi dito, bukod sa mahirap na may autism ang bata na nag-aaral, ay yung magkaroon ka pa ng ADHD. Kasi kung nahihirapan ka na nga mag-aral dahil may autism ka, sa ganun yung sitwasyon mo, mas mahirap para sa bata na matuto dahil sa kondisyon niya na ADHD. Dahil kapag may ADHD ang bata, ay kumbaga, mag-aaral siya ng isang specific task pero pagkatapos ng na-direct yung kanyang attention sa iba ay hindi na niya matutuunan yung isang task na ginagawa niya. Kaya hindi ganon yung growth ng kanyang progress dun sa specific lesson na tinuturo niya. So yeah, totoo yung sinabi mo, Maima. Talagang mahirap and challenging, especially hindi lang support ni Candy but also support ni Canteen kasi 'di ba? Syempre yung i-face niya na challenges every day na papasok sa school is syempre bullying. And parang dito ko na-realize na parang siguro dun sa para sa mga tagapakinig natin, maybe i-assess muna or analyze nila yung mga klase nila kasi baka meron silang ganong condition. Kasi, di ba, especially kapag elementary, talaga yung mga bata malilikot, mga energetic pa. So, usually, yung mga ganon, akala nila, there's something wrong sa kanila. So, parang, ito, sana maging, like, lesson siya and magkaroon ng knowledge yung mga tagapakinig natin na ganito yung mga causes or symptoms and challenges na fini-face ng mga may ADHD. So, ikaw, Marian, anong mga napansin mo nung pinapanood mo yung video? Like, it's either your realization or comment about kay Candy or even with this son, Canteen? So, para kay Candy, mahirap nga talaga para sa isang ina na i-handle yung ganong kondisyon ng kanyang anak. Kasi nga, makikita natin doon sa magpakailanman kung paano niya parang pinalaki yung kanyang anak na simula pagkabata may ganun ng symptoms yung kanyang anak hanggang sa lumalaki na siya. So makikita natin doon na nung una nahihirapan talaga siya, nalulungkot dahil nakikita niya yung anak niya na parang hindi siya nabibilong doon sa, di ba nakita natin doon na pumapasok siya, parang hindi siya belong doon sa tradition ng pagpasok sa school. So parang ginawa niya ang lahat ng pamamaraan para yung anak niya ay hindi ma-feel left out. But yung part na nung hindi makakagraduate yung anak niya, I mean, gets ko yung principal kasi meron talaga dapat na like school for those kind of condition kasi mahirap talaga siyang i-handle. Kasi 'di ba may mga educational or right na accommodation dapat sa mga ganong children or students. Pero at the same time, alam mo, nakakaawa kasi parang wala man lang consideration rin na kasi pinag-practice na nila tapos hindi pagmamartsahin. So, ayun, ang hirap pala talaga ng experience. Tapos hindi yung reality na ang hirap na nga ng ADHD, tapos yung environment mo pa may nambubuli pa sa'yo, tapos wala ka, kasi Candy, di ba, wala siyang asawa.
iniwan siya right after niyang ipanganak talaga si Kenting. So, ikaw Marco, may idadagdag ka ba? Ang kabuuan ng podcast na ito ay marami tayong napulot na aral bilang isang mga tagapakinig, dahil sinabi nga ng ating mga speaker na mahirap i-handle nga yung condition na yun, at maraming mga tao na ganun pero i-treat natin sila ng tama. At I have learned about symptoms for the adults, different kids, at isa pa din ay they have a lot of symptoms, impulsivity that show impulsivity other areas like interrupting other people. At in the world will grow up, if you have mental illness or young struggle, you because incompetent or you are dumb, you're stupid, you're not smart, you're a failure. That are usual things people look at you. A mental illness or you have a health problem, they think you are not good enough. Dispel that tabibok or the negativity of having mental illness. It's not matter of whether good or bad things. It's just a figure out that was worse with you even you have ADHD or not entrepreneur or not. Marami tayong aral na napulot doon sa magpakailanman na maging boses tayo sa may mga sakit na yun, i-treat natin sila. Tama yung sinabi ng ating mga speaker na merong mga facility na naaayon sa kanila para maramdaman nila na sila'y belong, at maraming mga treatment at na magagamot para doon. At mahirap din bilang isang magulang na i-handle yung kondisyon ng kanyang anak, dahil masakit sa kanya, dahil marami siyang mga, at least hindi man natin ginusto na magkagano ng ating anak, pero pinaglaban pa din niya, para ginawa niya pa din yung part niya bilang isang magulang. Tama yung sinabi ni Marco, no? So, isa rin sa realizations ko dito ay yung kung gaano kahalaga yung support systems na meron na maibigay tayo dun sa mga bata na may ganitong kondisyon, dahil makakatulong talaga ito sa kanila para sa growth nila. And hindi lang para dun sa mga bata na may ganitong kondisyon, kundi sa kapamilya nila, sa mga magulang, at nananawagan rin ako para dun sa mga tao na nasa paligid ng mga may kakilala silang ganito yung sitwasyon na mga kaibigan nila, na iparamdam nila yung support na kailangan nila, at iparamdam nila na hindi sila nag-iisa, kasi napakahalaga nun dahil mahirap yung pinagdadaanan nila. So kailangan talaga nila na mayroon silang kakapitan at alam nilang hindi sila nag-iisa. Ayun, thank you, Psychmate. So, narinig nyo na yung mga about sa challenges, symptoms sa ADHD, and also possible interventions na therapy, treatment, or pwede rin magpa-counsel yung mga magulang para sa proper training sa kanilang mga anak. So, again, this is a very fruitful and profound podcast and episode. So, sana makasama ko ulit kayo sa next episode, guys. Thank you, Marian, Jemima, and Marco. Thank you so much for having us. Ang masasabi ko lang sa buhay ni Candy, na isang ina na merong anak na may autism with ADHD, ay siya ay isang matatag na ina. Bilang isang ina na merong anak na may autism at ADHD ay hindi madali, bilang siya ay may trabaho noon, at isa pa ay iniwan siya ng kanyang asawa. Ay andun pa yung challenges na kinakaharap niya sa pag-aalaga ng kanyang anak. Andun yung aggressiveness ng kanyang anak, maging yung depression na kanya natatanggap sa society, bilang merong discrimination pagdating sa school, so ganun. Kaya masasabi ko na napakahirap ng naging buhay o naging journey ni Candy bilang sa pag-aalaga niya sa kanyang anak. Pero dahil doon ay nakita na makikita din natin na siya ay isang huwaran at mapagmahal na ina, dahil sa kabila ng ang kanyang anak ay may ganoong kalalagayan, ay hindi niya ito pinabayaan, kundi inaruga niya ang kanyang anak at pinalaki ng maayos, at
hindi ininda yung mga challenges at mga pagiging agresibo ng kanyang anak, kundi ito'y kanyang minahal at pinagtiisan yung mga pagiging agresibo ng kanyang anak. At doon makikita natin na isa talaga si Candy na huwaran at mapagmahal na ina. At makikita din natin doon sa kanyang buhay na napakahirap ng kalalagayan ng isang ina o magulang na may anak na autism at ADHD. Beyond ordinary, the unseen strength and beyond label, empowering children with special needs.